Ang sinasabi nila dyan, even before pa, gusto ko marinig tugon nyo dito clarificatory hearing ito, ang cross-examination kay Madriaga ay sa Senado pa daw po mangyayari kung aakyat sa Senado ang impeachment. Anong tugon nyo po doon? Hindi, yun nga. Tama naman po yun. Pero ang masama is ginagamit nila yung paggamit ni VP Sara ng karapatan niya na hindi dumalo sa House Justice Committee bilang sandata. Diba, ginagamit nilang weapon ito na kita mo duwag to, hindi sila nagpapakita sa hearing kahit binigyan sila ng pagkakataon. Pero sabi ko nga, sila yung duwag, sila yung takot kasi ayaw nilang lumaban ng patas. Kasi kung patas ang labanan, hindi nila matatalo si VP Sara sa impeachment man o sa eleksyon. Okay, so sir, bakit ba ayaw humarap ni VP Sara dyan sa hearing na yan? Kahit na po tanggalin mo si Madriaga sa equation, bakit ayaw niya humarap? Ano pa pong punto kasi? 'Di ba? Pre-judge na po ito halatang halata naman po. So ano pang mangyayari doon? Hindi ba? Parang aapihin lang siya doon. 'Di ba? Hindi naman niya mailalabas yung mga gusto niyang sabihin katulad kahapon, 'di ba? Hindi naman niya ma-cross-examine pala itong si Ramil Madriaga. So ano pong punto kaya namang gawin 'yun sa Senate sa isang proper trial kung saan umaasa ang kampo ni VP Sara na mas patas ang labanan. Okay, so anticipated ni VP Sara na yung bloodbath na binabanggit niya mangyayari in the Senate, meaning papanik ito in the Senate na impeachment complaint? Posible. Actually, meron akong kwento. Hindi to kasi yung pangalawang impeachment po. Just to clarify, hindi po ako kasama sa impeachment defense team. Ang mandato ko po kay VP Sara, abogado po niya ako para doon sa perjury complaint na final namin sa kay Ramil Madriaga. Pero may kwento po ako dyan tungkol sa bloodbath comment. And it's in relation to what you asked. Nung first impeachment complaint pa lamang, di ba ho na transmit na po sa Senado. Tapos, kakatapos lang po ng eleksyon at magsisimula na po dapat yung impeachment trial. So, hindi pa po ako nagtatrabaho nun para kay VP Sara. Pero nag-text po ako sa kanya na, baka dahil bago na yung composition ng Senate, baka dahil mas marami ng kakampi, baka ma-dismiss ito on technical grounds. Kasi meron namang mga basihan and pinatunayan ito ng Supreme Court. Tapos sinabi niya na, no, but I want a bloodbath. Diba? So when she says bloodbath, mukhang she's really referring to a Senate trial. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.